Iko. Angela ba to? Angela, no, may pwede nga rin natin makita na yung bukod of course sa Lilia, pwede ring mid kasi yung Angela and we already saw that. Nakita na natin yan mula sa AP Bren in the M5 group Ay, stage. wow! Phoenix. Kadita, no? Pero pwede pa itong post 5 eh, di ba? Kaso Oo. nga lang, parang hindi pa Nilalaro parang ni Kibo yan masyadong eh. maaga yung ano. Yun nga yung nasa isip ko. Makukuha kasi yung... Or a decent hit. Target kill doon sa Kadita 10 pagka tinry niya na pumasok anytime. So, maganda dito yung sagutan ng dalawang teams natin. Actually, pwede pang likuin yung sa Oo. blacklist yung akay nila. Digiban. Kung ano yung pwede na lang gawin. Okay, Digi. Actually, maganda sa kanilang dalawa yung Digi eh. Yeah. Pang counter sa isa't isa. Mauuna nga Onyx kaso may ano na kasi may Minotaur na. And Oo nga pala. I feel like Kaja din yung kasunod na bandito kasi you don't want to give Blacklist International Kaja. Ang dami na nilang CC, ang dami na ways para itawid yung Claude. Papunta sa mid-game, mid to late game. So I think ang mag-matter dito is again yung hero ni Rene J. Phobius, okay. Wow, we rarely see this Phobius ban. Pero mukhang tatanggalin na ng Onyx Indonesia. Baka may naamoy si Coach Cheb na hindi natin maamoy dito. Ano nga ba yon? Hindi, yun na yun. Yung Phobius, naamoy na niya. Pero nakita natin kanina nag-appear si Coach Dexter tsaka si Edward nung binan yung Phobius eh. Sabi nila parang, diba, sabi sa'yo, magbaba ng ano yun, ng Phobius yun eh. Kasi may 1-1 din eh. And medyo mahirapan din yung 1-1 knowing na, again, ang daming ang control, baka di siya makalapit kay Claude, tapos ubusin sila ng Claude habang tumatalon-talon si Edward. So I think it was an issue na kailangan nilang ayusin. And now, they also removed the art for the side of Blacklist International. I feel like Kaja still is a very high priority for Blacklist. No, mataas yung value ni Kaja rito. And Edith as well, para may sustain sila laban dito sa 1-1. And the 1-1, notorious for those yung isang reset lang talaga ang kailangan para makapatay ng madami pa. Terizla will be the pickup mula sa Onyx Indonesia. And mukhang masaya si Edward sa nakita niyang pick doon na Terizla. Ano bang mga pangontra sa mga Terizla picks ngayon? Edith. Viable kasi yung Edith, viable din yung Pakito. And yung Benedetta. Actually, mga heroes ni Edward viable lahat dito. Ang concept ko na talaga is yung roam ni Rene J. I feel like kailangan nila na suppress. Specifically, laban dito kay 1-1, pati na rin Franco, kay mga ganon. Kadita. Even though you are up against a Minotaur, I'd still think maganda pa rin yung Kaja. Kasi for the past few days, nakita natin yung Minotaur talaga maganda sagot kay Kaja. Pero I feel like it has to be addressed. Yung 1-1 na to hindi pwede makapaglaro kasi may akay ka rin sa harap na pwedeng stakan ni Chewe. And the moment na makalipad na si Chewe, wala nang kasiguraduhan kung anong mangyayari doon. Maliban na lang kung may Winter Station ka. And looks like mayroon tayong ibang ipapakita. The Florin lock-in for Rene J na may kasabayang pakito ni Edward. I feel like makakapag-assassin si Kyrie dito. Hayabusa, Lancelot, there you go. The Lancelot pickup for Kyrie. And this is one of those notorious heroes kay Kyrie. Ito yung mga alam nating na-unleash yung demonyo sa mga daliri ni Kyrie. Kala mo may additional na minion. Oo. Ang daming nagiging dash bigla. Ba't knowing na naganda yung lineup ng Onyx, medyo may giging mahirap yung early. Kasi parang antay mo pa na mag-full stack yung roam boots, yung favor boots nung Florin. And looking at the team comparison, looks like in terms of late game potential ay nakakalamang pa rin ang Onyx. And you could say the same sa early to mid. Parang kailan ba ang power spike ng Blacklist? Well, power spike talaga ng Blacklist dito, yung damage sila. It mostly comes from the Pakito. Pagdating ng mid-game, may tulong ni Valentina. Late game, Claude. Ang worry mo talaga dito for Blacklist International is again yung early game presence ng Minotaur and pati na rin ng Kadita. Nakita na natin before, yung matchup ng Minotaur laban sa Florin. Kapag walang nagagawa yung Florin sa early game, mahihirapan talaga yung Blacklist International. You would say na may Valentina naman, pero you could also say the same thing na may Kadita kasi yung Onyx. Game number 3 between Blacklist and Onyx Indonesia. Kung sino mang makakuha ng panalo dito ay magiging match point na for this best of 5. Mukhang purple ang magiging start ni Sensui. Red naman para kay Kyrie. Sobrang excited ko dun sa matchup ng Terizla at Pakito.
kung paano magkakakounteran yung dalawa. Kasi technically, kailangan sila both doon sa team fight. And split push, no, mas magiging maganda for Edward knowing that this is a pakito for him. Yun yung maganda sa late game nila, yung split push yung Blacklist International. But then again, you have to cross that boundary na kailangan mo umabot ng late game. Kasi pagdating ng mid game, yung group up ng Onyx napakatindi. And baka mahirapan dito yung Blacklist International. By the way, gusto ko lang i-highlight dito yung ginawa ni Kyrie, no? Pagdating niya sa orange, retry agad. Paano lang makasabay ka sa jungle speed nung Akai? And that was a very smart usage of the retribution, no? And look at Sans, very confident with the Thalassophobia at alam din niya na wala masyadong bawas si Rene J at Yue at this phase of the game. And gusto ko rin i-point out yung paggamit ni Chewe ng wait lang, Kyrie! Kaya naman pala, binibait lang pala doon sa may bandang gitna kaya makakakuha ng kill dito against Rene J. Ito na yung worry ko kanina, yung early game ng Blacklist International. Even though laning-wise, medyo potent yung Valentina and Torin kasi lamang na lamang sila lagi sa HP. Pero kapag dinigitan na sila nung Lancelot, yun yung magiging dilemma mo for Blacklist International. So Onyx, they do pull ahead with that first kill na nakuha ni Kyrie. Actually, Kikiboy na punta yun. Pero still, it is, yung mga maliliit na gold na makakuha ng Onyx, it is possible na mag-snowball sila sa mid-game. Yep, and now magdo-double clear. Sensui and Edward level 4, napakabilis nilang na-clear ang minions na yon. Punta agad ng Turtle, yan ang rotation para sa Blacklist International. Chewe. Pero si Chewe, medyo delikado ang kanyang ginagawa against Oheb. Nakikita rin natin dito na mukhang hindi na isi-secure yung turtle objective kasi si Kyrie nandito. Parang nakita rin naman siya ni Yue, but makakagawin pa rin. And the retribution secured para dito kay Sensui. So, ibang landas ang kanilang tinahak. Ganda nung trade na kinuha dito ni Kyrie. Kasi alam nila lamang sa Turtle yung Blacklist International knowing and Akai. Even though Lancelot ka, mahirap pa rin labanan ng Akai. Kasi napakasakit talaga niyan, tsaka may heavy spin. And na-delay din yung pag-take ni Boots sa level 4 dahil nga kinat ni Sensui yung lane sa XP. So Onyx, again, they are getting... Aray! Munti ka na. Buti na lang. Buti na nabuhay. Buti na lang may Fury. Pero nakikita mo yung threat ng Onyx sa early game. Talagang napakalakas ng lineup nila. Parang instantly, lahat sila pwedeng makakuha ng kill anytime. And makikita natin ngayon na talagang kakaibang bakbakan yung nandoon sa may top lane. Lahat ng mga resources na pwedeng kuhanin. Kailangan mo talagang kapitan. And kumakapit ngayon ang Blacklist sa mga pwede nilang gawin on this XP lane dahil mukhang doon sa gold lane kinailangan na nilang puntahan si Oheb. Kanina pa natin nakikita na talagang pinopoke siya ni CW pero looking at the XP lead, one full level ahead pala si Oheb against Chewe. Oo nga, no? Kasi sakto din doon sa may turtle kanina. Tama ba? Kasi may iba yung naging route dito for the side of Onyx and even Blacklist International earlier. So parang medyo medyo magiging mabagal na team fight para sa ating dalawa. As much as possible, magkakapoke lang as much as possible. Pero again, ang nag-matter dito is yung gold din naman. Hindi ganun kalaki yun eh. Hindi ganun kalaki yung XP advantage ni Oheb dito since di rin naman nila naman maximize. Maliit lang naman, hindi naman sa buong level. Konting XP lead lang for Oheb against Chewe. Pero in terms of XP lead, actually mas malaki yung level ni Kyrie over Sensui. Considering na nakakakuha ng Turtle dito yung Blacklist International, ang ginagawa kasi ni Kyrie is, habang nag-Turtle yung Blacklist, inuubos ni Kyrie yung jungle creeps ni Sensui. And talagang tinetrade niya, hindi niya hinahayaan na makakalibre ng Turtle. Kung hindi man niya makuha ang Turtle, kukuha siya ng bang bagay na ipagkakait niya kay Sensui. And this time around, Turtle, sisimulan muli ng Blacklist International at Onyx. Nandyan naman si Kiboy para magbigay ng vision at nag-transfer ang control. Onyx na ngayon ang may hawak. Kanina hindi nag-go ang side ng Onyx. This time around, may kita natin penalty zone. Gagamitin na agad. Nakabang dito mga players ng Blacklist International. But it's gonna be Kyrie securing that one. At samahan pa na Minoman's Fury, IMU. Pero mukhang magdi-disengage na ang mga players. No casualty. Pero medyo lumaki ang kalamangan ng Onyx pagdating sa gold. Nadaan sa XP diff. I mean, not the XP laners, pero yung XP ni Kyrie. Dahil mas mataas yung kanyang level, mas mataas ang kanyang retribution damage. And naganda rin yung ginawa ni Boots dito with the penalty zone na force out yung dash ni Akai. Although nagamit yung heavy spin, hindi siya umabot talaga doon sa range na makukontest niya si Kyrie on the Turtle. And that was a very great decision coming in from Boots na kahit mag-isa lang, magpe-penalty zone pa rin siya. Basta siguraduhin na hindi makakapasok si Sensui. Kyrie going in with that Thorn Throws pero mukhang hindi naman siya makakahanap ng target.
Okay, makikita natin ngayon na talagang lahat muna ng resources. Kung mapasin nyo dito sa Onyx, talagang iwas na iwas muna talaga sa teamfight. Si Kyrie parang nag-iimbak lang muna ng pwede niyang pagkuhanan muna na lakas. Yeah. Kumbaga parang wag ka na, uy! Bobby Patrick. Okay, na-purify naman. Mag-iipon ka lang muna ng bala. Tapos pag meron ka ng pang-reload, tsaka ka lumaban. Oh, hinintayin ni Edward. Pero mukhang poke down lang dito sa mid lane pero wala pa rin full commit. A very low kill score game compared to game 1 and 2. 6 minutes in, isang beses pa lang tayo nakakita ng kill. Feeling ko yung susunod na bakbakan itong dalawa sa Lord na. Yung turtle dito for sure magiging maingat lang din. Wag lang talaga na merong biglang masisiran dito si Yeah. Kuya Sans. Ganyan kasi talaga pag Lancelot Akay medyo talagang turtle-centric yung laban. Actually, Blacklist International, I would say, medyo happy sila sa nangyayari kasi hindi nakakagalaw din yung Kadita patundan yung Lancelot. Kasi as much as you want to be able to establish a momentum for Onyx. Although pagdating ng late game, happy pa rin naman ng Onyx kasi meron silang ways para mag-burst down ng target. Pero do keep in mind, Blacklist International, they are still holding a Claude. Na pagdating ng late game, Masakit talaga. Yung split pressure ay kakaiba. Kahit pasabihin natin meron kang Kadita, wala kasi talagang hard CC from Onyx. And now, sisimula na muli ng Blacklist International. This is the third and last turtle of the game. At mukhang maganda ang paghila ni Sensui at nandyan na rin Level ang 11. ibang mga laban ng Onyx. Blacklist International, Thor Draws na gamit na, pati si Boots pumasok na rin. Merong penalty zone na ginamit doon. Meron pang petrify as well. Pero makikita natin, merong heavy spin para kay Sensui. Kyrie pa rin ang makakasecure na pagong. Tapos mapipilitan na umalis dahil makakabili rin ng mga ibang mga items dito ang players ng Onyx. Yeah, ang hirap. Level 11 si Kyrie, tapos meron pang Phantom Execution Retribution. That's almost 3k amount of damage coming out from the Lancelot. Okay, here you go, bottom lane. Meron naman siyang, DHS. Brute Force. Is this, Hindi na gano'n lang. okay, testing lang. Testing lang. Akala ko, Brute Force second item eh. Oh, kala mo yun yung i-build, no? Pero dito, medyo matagal pa talaga. More on sustain. Tsaka aggression yung ginagawa dito ng dalawang, definitely for Onyx and Thunderbelt. Yeah. Para kay Kyrie, which is Ang kapil. almost level 12, ba? Oh, wow! Boots! Penalty zone, tapos papasok doon, masastan. Pero yun nga lang, Rene J, ay hindi na makakatakas pa si Kaboy, almost na. At na yung split push. Oo. Si Edward, split push Kiboy, muna uy, sa top. sinalubong. Nice one, Sensui going in for a 3v1. Kailangan na nga ata niya bumalik dito kay Oheb. Here comes na Kadita and may kill. Nasagot ang Onyx. Grabe yung layering of skills. Talagang ginat-ngat yun sa may bottom lane. Pero makikita natin ngayon, Edward again. Trabaho doing the lang, split boss. push. Trabaho lang. Trabaho mamaya lang, sasama walang sa personalan. teamfight. Sinasapak-sapak lang, kahit tigo 100 lang yan. Makakaipon din ng damage sa Torre yan. Sabi kasi kanina nag-iimbak eh. Oo, Siya alam mo, di ka makakabuo ng 100 kahit pag walang piso. Tama. Tama. Kaya nga tinawag na 100 piso. Kasi 100 Piso. na piso. Tama. Na pinagsama. Ay, ang galing, ang galing. And Onyx Indonesia, meron silang 2.3k na gold lead. Na pagka piniso-piso mo ay 2.3 pa rin. Oo, Wow. So ibig sabihin oo nga. Grabe no, Kala isipin ko- mo naka 2.3, 6 sila na papiso-piso. Kala ko ba ito yung pinakamalinong desk? Wala eh. Habang tumatagal, mas lalo. Parang tayo Agent Zero IQ. Parang deflating Pinaiyak kasi tayo nung video, nasama yung brain cells natin eh. Oo nga eh. Lahat na emosyon ko nakakuha doon. Ba't Oh, Edward? ito na si Edward. So level 13 na pala si Kyrie. Parang medyo mahirap yata if ever na tatry na mag-contest dito ang Blacklist International. But yeah, first Lord pa lang naman. Oh, late game is real talaga if you're blacklist at kailangan din iwasan si 1-1 kasi wala pa talaga yung nakikitang laban kung saan nagbibida na yung Si mga Kyrie. gold laners natin, oh. Si Kyrie, sabi niya, Lord Dance Mastery pala, cut ko nga to. Cut ko nga tong opposite lane para wala akong iniintindi. Oo nga At kasi. kaya pa niyang humabol. Oh, Oh, Lancelot siya eh. Kasi nakita niya siguro si Edward doon sa may bot. Sabi niya, okay, sige, makat mo yung minion wave regardless mahahabol Oh, pa rin napoke. naman. At meron pokes dito sa may middle lane. Oh, walang puncture. Walang Oh. puncture. Ginamit na rin dito yung kanyang ultimate. Si Chewe nasa top lane. Trabaho lang, Oh, boss. Pogak Gaming muna. Yung window kasi na naghihintay yung Blacklist International dito, no, na parang mag-Lord Dance, ginagamit actually ng Onyx para makakuha muna ng mga resources, nagtitrade sila. Oh, Kyrie! Oh, Ang sakit. Hindi pa yun gitna, boss.
Kumbaga nadaplisan lang! Pero si Kiboy yata medyo napalalim doon. Napakasakto na naman ang layer of skill. Kyrie! Pero si Kyrie mag-dash away. Dalawang patay Chewe! dito sa Blacklist International. Lumipad na si Chewe. Makunat nga lang din naman dito si Edward. Pero look at Boots. Hinahabol na nila dito. Ayun lang. Napagandang heavy spin pero nakapag-flicker out pa. Habang si Oheb pre-hit lang din. Si Zanz nakaabang. At mahabol pa nga. And Edward will secure that kill. Chewe mukhang naghahanap ng gante pero back off na muna ang call. Onyx, Kyrie, papasok na naman ata pero mukhang tinakot na lamang nila at nakakuha ng tore sa gitna. Medyo greedy actually yung ginawa ni Boots to, no? Nag-attempt siya ng additional kill kay Edward and medyo mahirap kasi talagang i-outplay si Edward. But Onyx, again, nakikita natin yung advantage nila pagdating sa early game, mid-game team fights. Si Kiboy nag-commit. Onyx against the two remaining players of Blacklist International. Merong suntok Oh, the against micro! Chewe. Pero may, patay din dito si Sensui. At kailangan na nga tumakas ni Edward. Nakapag-lord naman ng blacklist pero mukhang mahihirapan silang gamitin ito dahil 10 segundo para kay Yue at pati na rin kay Rene J. Ang ganda nung nag-start dito for Blacklist International, no? Yung immediate na Minon Sphere usage mula kay Yue. Na-punish nila kasi Kyrie doon. But CW on the 1-1. Yung late game presence si 1-1 talaga dito yung may hirapan ng Blacklist International kasi wala silang pang-engage, wala silang pang-control dito kay CW. And of course, yung mga stacks na nanggagalang dito kay 1-1, kailangan nilang ingatan yung positioning nila. Kanina actually muntik makastack si Chewe, no, kay Rene J. Buti na lang namatay yung Florin. Kasi I think it would have been more disastrous for Blacklist if nabuhay yung Florin nung time na yun. And 3-0-3 na si Chewe dito. Hindi pa tayo nakakita ng malupitang crossbow of Tang. Isipin na lang natin, no, the moment na makalipad to ng may reset, it will be very hard for Blacklist to recover. At talagang nakikita natin ang confidence ni Kiboy at Sans kanina pa tong dalawang to, bossing. Yeah. Parang ang dami mo kasing iisipin. Si Sans dito, tinatimingan niya rin. Yung mga minumans theory ni Kiboy, kanina sa may middle lane, ganun yung nangyari. So, interesting yung ginagawa dito ng Onyx kasi minsan mind games din yung ganyan eh. Bawal ka magpadala din sa mga ganyan eh. Yeah, wala naman ang gagawin eh. Wala naman gagawin, magkukuldon din yan. Tapos may thalassophobia Tapos naman. titipi-tipi na naman, titrigol-trigol lang. Eto may Malefic Lord na by the way si Oheb sa ating laban. Pili ko, yung kanina ko pa, ang dami ko na-feel, no? Pero next na talaga yung Lord. Oo. Next na team fight Okay lang. balik ang Lord. Normal na maraming nararamdaman. At valid ang nararamdaman Valid ang mo. nararamdaman. Ang hindi normal, yung wala ka nang nararamdaman. Nararamdaman. Si Boots naramdaman niya yun, medyo Sabi- masakit yun. Oh, ayan, Okay, we have to end this if ever because Oo. it's already ouchie. Ouch. Pwede ka na pwede ka na ma-import, Chantel. Oh, may Oo. Holy Crystal na rin kay Sans. Ito, yan ang kailangan mong intindihin, yung nararamdaman nung kadita. Kapag yan nagalit sa'yo, talagang kailangan mong maging maingat. Oh, especially if wala kang Purify. Oheb and the rest, meron pa naman silang Fury at may BMI pa nga. Sans looking for the angle, pero hindi. Hindi niya muna susugurin. Hindi pa ata, yun ang perfect timing para sa Grabe. kanya. Pati yung green nire-retry. Ayaw mamigay ni Kyrie ng kahit anong farm kay Sensui. I mean, wala rin makasang Lord. So, sabi ni Kyrie, sabi mo nga, nagko-cooldown eh, di ba? Nagko-cooldown naman yung retry eh. Antay na lang. Ito isa sa mga nag-cooldown by the way ay Grabe ang naman. purple buff ng isang Sensui for Blacklist Nananakaw International. Feeling ko hindi. Uy! Ay, maghihiro lang muna. Natakot si Sans. Sabi niya, tapang naman ito. Oh, tapang naman ito. May biglang jumping panda. Kaya nga eh. At saka, Actually, kung tinamaan siya doon, patay siya doon eh. Oh, pag diretso ipit, no? tsaka ang mahirap doon. Teka lang si Oh, Edward! Pero nga lang- Na-solo kilata! Ooh. Medyo detrimental yun para sa mga Blacklist International. Pero alam nila dito na natalunan na. Or nakatalon na si Chewe. Pero mauunang pupwesto din yung Oni. I-delay lang ng Onyx to eh. Uy, pero si Oheb. Ginalit ginalit. 1v1 with a great one, sabi ni Chewe. Teka lang, ayoko. No, umalis na lang and still a very perfect game for Chewe. 4-0-3. Sensui nasa harapan ni Sans. Okay, siya yung habulin dito. Ginamit yung penalty zone, by the way. Wala matay ang germs. Pero nga lang walang tatamaan at si Yue nandito na. Meron siyang Minuans Fury na gagamitin doon pero meron dash away. Rough Waves ay nagamit na rin and Kyrie will secure the Lord for Onyx Esports. Chewe still going in. Heavy spin ay nabait na nga rin at kailangan na bumalik ni Oh my Sensui. goodness, Chewe. Grabe, ang likot kasi talaga ng 1-1. Parang
kahit ikaw, yung discipline mo sa player, pag nakita mo ganun kalikot yung katapat mo, para mapapagamit ka na ng mga hindi mo pa dapat gamitin. And yung heavy spin, no, malaking bagay yan sa upcoming defense ng Blacklist International. Onyx Indonesia, lamang ngayon ng halos 6,000 at nararamdaman natin ang sakit ng marksman. Pati na rin ni Sands, na perfecto din pala ang laro na wala pang death kahit isa. 107 nga, no? Tsaka, yung pwestuhan dito ni Sans, parang hindi mo malalaman kung saan siya manggagaling. Kasi ang daming taga-frontline dito. Yeah. For the side of Onyx, may kita Edward? natin sa may middle lane. Medyo masasaktan si Edward and grabe yung pressure na ibinibigay dito ng Onyx Esports. Na meron pa Sans. silang Lord, by the way. Si Sans wala nang ginawa kundi mag-TP. Ayun. Nag-aantay lang ng proper timing kung sino iba-burst. Okay, may sira yung Tori dito sa may top lane. At nakatayo na nga lang talaga yung mga players dito na iba. Ah. Pero makikita rin naman natin yung penalty zone. Merong heavy spin. Nag-aantay lang pala dito ang Blacklist International. Okay, boy! Go. Napakaganda pa. Oh, no, nakalipad! Pero nakalipad! Double kill na pa rin na kay Chewe. May bawi yata dito ang Blacklist International. Pero Edward, triple kill na pa rin na kay Chewe. At masisira pa Oh, sa no! middle lane. Kamutikan na. Pero Oh, Yue! Yue! Malaban pa rin si Yue. Mataterify pa nga yung iba. Meron pang Yue! weakness para sa kanya. Yue with a clutch play! Yue! At nakapag-heal pa! The outplay is real! Sabay-sabay tayong sumigaw! Yue! 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 Ah, Oh my God! Kakaiba na naman ang ating nakikita para doon kay Yue. Tsaka nakita natin yung tapang dito for Oheb. Imagine, isang gaguhit na lang ang pwede mo makuha doon. Pero inilaban mo pa din. tapos na dapat yun eh! Naligtas ni Yue yun! Literal na tapos na yung game. Onyx, ang gagawin na lang nila, idisiplina. Pero nakipaglaro sila kay Yue. Pero you don't play around with Yue. Grabe yung damage, dumulas at nakakuha ng dalawa. And yung gold lead kanina ng Onyx ha, hindi biro yon. It was a 6-7K gold lead Boss. at bumalik na ng Boss. 2,000. Masyado kang matapang, kaka-outplay lang sa inyong dalawa niyan. Trinadyo yung Thornrose, tsaka yung Ocean Oddity. Grabe, tsaka take note, may Holy Crystal na dito si Yue. Oo, Sans. Baka Nasabi ko lang, naman, baka nasabi ko lang, bawasan ha. naman. Pag nanonood ka MPLPH, ilang beses nang nang-outline si Yue. Laki ganito mga moments, yung mga Oy. patapos na yung game. And even in ISF, si Yue, di ba yung mga binabato niya, Novaria na nakaka-def pa. Oo. Ang Oo nga, dami na, yung mga clutch defenses, si Yue ang hari dyan. Pero ang ganda nung jump ni Q-Boy kanina, yung Yeah. na-force out. Ang ganda rin nung talon ni Boots with a flicker. Wow, Boots with a flicker, no? Ang ganda rin nung talon niya, na-force out yung mga Purify, nag-react yung Blacklist International, then Q-Boy followed up. Tapos nung nag-heavy spin na, ang ginawa ni Q-Boy, flinigan niya sa likod. And doon pumasok yung Onyx. Kaya naman naka-micro si Chewe sa may frontline. Na-stuck niya actually si Sunsui. Kaya naman nakalipad with the crossbow of tanks. Nako, clutch tong crucial tong Lord na to. 18 minutes in, this is an Aray, evolved Lord. At sumasakit na nga, Sans Oh. nasa likod. Oh my goodness. Delikado ang pwesto ni Oh, Edward. Pero nahanap niya si Sans. Okay. Sasapakin niya ng slide. Pero ayun na! Tinamaan pero mabuhay pa rin Tranchon! the blue. Nag-Tranchon! Kaya naman si Chewe yung mamamatay doon. Mukhang mababaliktad pa nga. Ginamit na ulit yung heavy spin. Si Kiboy ginamitan ng retribution dito. At ang side ng Blacklist International, mukhang Ay! Ang Blacklist International dito sa may middle lane. Pero makikita natin ngayon, medyo mazo-zoom in, zoom out. Pero may Lord para dito na pwedeng simulan. Oh my goodness, Edward! Win-inter Tranchon, sabi ni Chewe. Ed! May Panalo na! Nalo Talo pa! At dahil dyan, isa sa mga pwede magkapapanalo para sa Blacklist International and Lord na nakuha nila. Kailangan lang dumepensa ng Blacklist International at naririnig mo na ang buong EVM na sinisigaw ang pangalan ni Yue. Oh my God, the outplays, they're definitely real. Now, look at the items. Everybody look at the items. Tatlong Winter Tranchon, anti-CW. Oo nga, no, kaya pala medyo maiilang na rin dito si CW and look at Yue. Grabe, Yue. katapang katao. Yue. Pero dito ang Onyx gatakbo. Si Yue. At meron pa Si Yue. nga heavy Si Yue. spin. Si Kiboy nahuli pero makakalipad.
Napakagandang counter engage mula dito kay Boots, pero mukhang matutunaw din siya sa mukha ni Oweb. Nakalipad na dito si CW, pero si Yue ay tumigas. Na-petrify pa dito si Kyrie. Oy, kung mahal ang bigas, si Yue natigas kasi may winter stranjon siya. Pero makikita natin si Kyrie dito mawala ng immortality. Napapalibutan ka na nila! Pero si Kyrie buhay pa rin. Ops! Si Kyrie buhay pa rin. Makakadepensa pa rin dito ang Onyx. At unti-unting kakatok ngayon. Magandang depensa para sa kanila. Aalis na muna ang Blacklist International. Ang bilis kasi ng daliri ni Kyrie. Patay na yun eh. Kung ako yun, namatay na ako. Pero hindi ako si Kyrie. Grabe, ang daming buy and sell na nangyari. Nag-buy and sell din si Yue kanina with the Truncheon and Immortality. Pero si Kyrie din nag-buy and sell. Sabi niya, ako na silence na yan. Oh, si W! Si W! Oheb! Nag-blazing duet dito si Oheb. Pero napakagandang Kyrie, bloom Kyrie! para kay Rene J. Grabe pala yung balik ng buhay. Heavy spin! Shoot! Na-shoot! Dito si Kyrie sa heavy spin ni Sensui. Na-shoot ang bola at mukhang dalawa na ang inhibitor turrets na tatargetin ng Blacklist International CW! Baka isasama pa nga Kiboy, nila. Kiboy, Kiboy, Kiboy. Nakanan sila dito. Napakaganda Minoan Fury. Pero may kita nyo, nalilipad na. Medyo wala nga lang damage doon. Kiboy halos walang buhay. Mawala din ang immortality. Oh, Yue Yue goes down. down. Mukhang lalaban pa rin dito ang Onyx. Oh, no. Na isa-isa. Nag-flicker out na rin dito si Oheb. Rene J and Edward. Si Boots, sino target Oh. nila? Babalik ka na dito si Oheb. Pero look at that. Si Sans makukuha din yata si Rene J. Oh, that's it. And this might be game. Rene J na lamang ang nabubuhay at mawawala na. It's a wipeout. Onyx Indonesia completes the turnaround at ipupush na lang nila to. Bumaliktad na at babaliktad ulit. Onyx Esports this time around, meron pa silang minion wave. Meron silang minion wave at pwede silang mag-tower lock. Isang napakagandang palitan. Pero sa laban na to, Onyx Esports ang magwawagi. 2-1 ang score ngayon sa pabor ng Onyx Indonesia. Grabe, naging palitan. Feeling ko, since nagkamay-kruhan, medyo rattle din kung paano tatapusin yung laban. Yung punish ni Kiboy, tumalon yung Blacklist International sa may top lane. And nandun kagad yung Minoan's Fury. I think that was a very, very big mistake from Blacklist International. Na-turn around pa nila yung team fight na yon dahil CCM yun. Si Kiboy nung time na yon. And again, the 1-1 was able to hit the targets in the front line. It was a valiant effort from Blacklist International, but that play, I think malaking turning point yun for Onyx. Grabe talaga ang galawan ng Onyx. Akala natin comeback Israel na. At napakaganda din naman kasi ng pinakita ni Yue no, na depensa, yung complete man talaga eh. Humble man eh. Ganyan lagi si ano. Ganyan lang si Coach Shep, guys. Oh, Pag galaw nakita eh. kami, ito legit, pag nakikita ko si Coach Shep, nagbabaw yan. Oo, actually, kahit nung isang araw lang din, para pag nadaanan mo siya. Minsan kasi napapadaan sa atin yung mga teams, mga Oo. coaches. Makikipaglokohan, yung magbibiro, kakanserin ka, tapos asarin ka. Pero bago kanya kanserin, magbabaw siya muna. Gagawin mo na siya. Pleasantries, Grabe pleasantries. naman talaga. po kayo, gano'n. Sobrang Ito ni Pogi, ito ni Mayaman. Yan talaga isa sa mga pinaka successful coaches in MLBB history, and of course one of the most respectful people na makikilala nyo. Yeah. And this is what I love about sa mga coaches now. Ang common denominator ng mga excellent coaches dito sa Pilipinas ay ang pagiging humble and competitive, no? You could say the same for Coach Panda, Coach Yeb, yung talagang ganon na ganon. Common denominator ng mga magagaling na coach. So kung hindi ka magaling na coach, baka hindi ka humble, baka hindi ka competitive. Di ba? Ano yan? Lesson. Lesson. Medyo bumibiyak na. Narinig ko yun. Kumakalas na guys Okay, ako kumakalas na. Di natin alam kung may game 5 to, iaabot ko na sa'yo tong gamot. Tapos, Oo nga, bigyan mo ng sarili mo 5 minutes. tama. Gusto ko lang sabihin na maganda yung mood ni Renochi kanina tsaka ni Oheb nung nag-huddle. Oh. Mukhang mainit ang magiging laban dito against Onyx. Baka nga sabi ni Renochi, guys, syempre being captain, no? Reset tayo, may mga tinatago pa tayong picks. Sana, may mga tinatago pa tayong picks. Kasi ako sa totoo lang, just put Renochi on an aggressive rope. Oo, Oo nga. What if ilabas naman Harley? natin ang baka Rene J. Cho. What if Harley kayo, parang mahirap ba Harley na mid?
Actually, viable yung Harley Oo. Nagugulat nga ako ba't walang gumagamit Kasi parang ikaw na mismo yung mag-a-assassinate, hayaan mo na muna yung iba na, sige mag-farm kayo, level 4 Anti-Faramis na pa. ako. Tsaka pasok naman sa pinag-uusapan natin na talagang pag-mage ngayon ang bumabawas na. And by far, no, tatanggalin na naman ang Guinevere and Fanny. Never na ata natin makikita sa seryeng ito. By the way, Omi, narinig ka na ulit sa venue. Rinig na ulit tayo sa venue. Pero iisahan pa ba natin to? Oo, isa pa natin. Isa Match pa. point na yung Onyx eh. Match point na yung Onyx, guys. So, in 3, 2, 1. Blacklist! Break the call! Oh, buhay pa, buhay Buhay pa. pa. May Tingnan boss natin pa. kung aabot to ng Game 5 dahil napakaganda din ng mga pinakita ng Onyx so far. I think Onyx, in the last 2 games, they've shown us excellent turnarounds na talagang pag nagkamali ka, ay kakarnihin na nila lahat ng pwedeng karnihin. Oh, parang ganito ulit, no? Isa din sa mga kinakarne, by the way, in terms of drafting, is still same pattern, boss. Ganito din kanina, di ba? Night mid, Yeah. Fanny, Nolan, Same saka si set of Joy. bands, same position. Now, Blacklist International, pwede Dito nilang magbabago. kunin. Pwede nilang kunin ulit yung Lilia or Valentina ni Yue. Nakita natin yung performance sa kanina. Very outstanding talaga. So, Onyx, pwede nilang ulitin yung ginawa nila kanina. Pwedeng, actually, pwedeng Arlot Kadita or pwedeng Therese Kadita. Pwedeng 1-1 Kadita. Magkakadita pa kaya ulit sila. Pero kanina 1-1 Wangela. kanina, diba? Wangela kaya. Ito Maiba din yung lang. sinabi natin kanina, pero 1 dita kanina eh. Oh, naging 1 dito eh. And I have to say, si Sans, yung unique heroes pick niya in the group stage all the way to the knockouts. Oh! Kakaiba talaga. And this time around, Faramis, kasabay ng isang 1-1. One miss. Ayan ay Claude. Ano kaya ang hero ni Sensui? Akai na naman. I mean, this time around, merong Paramis. Aha. Yung Onyx, so medyo kinilangan din talaga. Pero I think for Onyx, medyo masaya din sila with the Faramis pickup. Aha. Kasi ngayon may pang protected sila kay 1-1. Now, The Diggy is open, ha? Diggy is open for Kiboy, pero mostly lahat ng games ng Onyx talaga masok sila. Is yung presence ng Kaja. Oo. Kanina yung last pick kanina, nung ganito yung naging route nung drafting, yung Lancelot, di ba? Yeah, Lancelot. Feeling ko pwede rin mag-prepare doon yung blacklist na anti-Lancelot. Kaso, again, you'd How- still consider a lot of assassins dito. No? May Hayabusa pa sa Dami Kairi. pa nga pala. Ako baga lahat talaga ng assassins mastered na eh. Pero mukhang... Kinuha agad. Sabi ni Kyrie, oh Chantel, okay na, nakuha ko na, pinik ko na, hindi mababan. Pero this does mean na pwedeng i-ban yung Minotaur. Ganda ng Phobos ban, may dalawang dashering out sa kanila. Oo, So, it does make sense to ban at the Phobos. Pero ngayon, Minotaur, pwedeng tanggalin. Kaso, ito ang ibibigay kong problema sa Ano inyo. yun? Sige, sige, sige. Baka mag-first pick Kaja rito yung Sige Boy sa Oo second nga place. pala. And this is one of the picks na alam ding laruin ni Kiboy, no? And kung ipoprofile natin si Kiboy bilang isang roamer, isa siya sa mga roamers na talagang malayawi na galawan. Yung kung may clutch, may killer instinct, tsaka yung mga pick-off na heroes talagang kayang-kaya ni Aggressive. Kiboy gamitin yan. So, big respect kung makita nga ba natin ang Kaja, next 2 bans, ayan na. Ayan na, binanay ka Sa sobrang taas ng respeto, umabot na ng bans. Yeah. Either ano to, Minotaur or kaya Mathilda. For Onyx, Oo, naban. baka Matilda. Naban, no? Tapos Blacklist mismo mag-ban ng Minotaur. Oo nga, mag-counter yan na lang sila. Counter. Unless Hindi ka nakapupul. nag-Angela to si Kiboy, Ay, Oo nga pala, may ano pa, may Angela pa. napaisip ka rin ako eh. Pero parang ultimate Ay, sige, ube Hilda na lang experience daw. talaga, no? And the Hilda taken away here by Onyx Indonesia rather. Talagang pinoprotektahan nila si Kyrie. Yeah, sabi ni Yeb, Renege, alam ko marami ka nilalaro. Although di pa natin nakikita to. Might as well. Di ba? Pagandahin lang natin buhay Mas ni maging, Kyrie. mas maging EFAS, no? Para sa kanila. Nung Minotaur if ever. May Minotaur na naman. Minotaur could be the pickup here for Onyx Indonesia. Aabangan na lamang natin kung yung ba ang kanilang kukunin o pwede rin naman sila mag-Angela katulad nga ng mga nabanggit natin dahil flex pick pa rin ang isang Faramis. Kasi, Sige. kasi mangyayari dito, kapag kinukuha yung Minotaur, makikita nila yung XP lane matchup ni Edward. And may chance na makakuha ng better XP hero, si Boots. Actually, ang isa mo pang kailangang isipin dito, may Khalid pa nga. Oo nga pala. Oo, ang dami May pa. Bakito din. So, Maganda ba si Masha na gawing post 5?
pang Wanderers. Uy, matagal-tagal I na don't nating think di so. I don't nakikita think si so. Masha.